So, ayan mga seswang, welcome back sa ating channel, diba? So, kumusta naman kayong lahat? The same outfit pa rin ako kasi after kong ginawa yung vlog nung nakaraan, naggawa na ulit ako ng panibagong vlog para may bagong upload. So, ayan mga sesh, diba? Ang ganap, napakita ko na sa inyo last time yung ating store. So, nandito pa rin tayo sa ating store, diba? Ayan siya. So, ayan ang ating store. So, diba? So, ang ganap ngayon mga seshwang, so, ang ating eksena ngayong araw na to ay gusto ko lang i-share sa inyo na ano ba? Gumagawa na naman sila sa kapitbahay. Ano ba yan? So, ayan mga seswang, gusto ko lang i-share sa inyo na pumasa na tayo sa ating application for that citizenship at sa ating naturalization. O, diba? So, ikukwento ko sa inyo guys ang eksena doon sa pag-apply ko ng that citizenship. So, nag-apply na ako guys at na-approve na siya. So, ito ang kwento at ikukwento ko ang buong kabuuan sa ating pagbabalik. Dear Ate Charo, nag-apply po ako ng citizenship at ito ay na-approve. Char! So, ito mga seswang, di ba? Nag-apply po tayo ng citizenship sa Netherlands kasi as a Dutch partner, pwede kang mag-apply ng Dutch citizenship or permanent residency after 3 years as living together. So, ngayon guys, paano ba mag-apply? So, ang ginawa ko, kailangan mo munang maging qualified ka sa length of stay sa Netherlands. So, ibig sabihin, nakapag-stay ka ng 5 years or nakapag-stay ka ng 3 years. So, ano yung 5 years? Ano naman yung 3 years? So, guys, yung 5 years na yan, ito yung mga normal residence permit. For example, work permit. Ito yung mga highly skilled. Ito yung mga asylum. Ito yung mga, tawag dito, family ng EU national, or ito yung mga ano pa ba, student, ganyan, at marami pang iba. So, ayan guys, 5 years sila. Yun talaga yung requirement sa Netherlands. Pag nag-apply ka ng citizenship guys, 5 years yung requirement. Ngayon, nagiging short na lang siya yung length of stay kasi may exemption doon sa Dutch family or doon sa Dutch partners. So, since yung aking residence permit guys ay Dutch partner, so, kung nakita niyo yung ating mga previous vlogs last 3 years ago, na kinuha ko yung residence permit ko, ayan. So, ngayon guys, naka 3 years na tayo doon sa permit under spouse permit. So, na-qualify tayo ngayon for applying a naturalization. So, ibig sabihin, magiging Dutch national ka through naturalization, guys. So, ayan. Pangalawa, ito na yung eksena, kailangan mo makapasa ng Inburgering exam or your integration language requirements. So, ayan guys, meron tayong tinatawag na integration language requirement which is A2 yung level ko that time, pero ngayon B1 na siya. And second guys, meron ka dapat translated birth certificate, meron kang tawag dito, apostille birth certificate. So, kapag ang birth certificate mo ay hindi siya translated in English, so kailangan ipa-translate mo muna siya. So, since ang ating birth certificate naman ay nasa English na, so no problem na pina-apostille ko na lang siya, guys. So, ang ginawa ko, yung ginamit ko nung una kong nag-apply ng partner permit, yun pa rin yung ginamit ko na birth certificate. So, okay naman siya. Tinanggap naman siya ng municipality kasi hindi naman siya nag-expire once na apostille na siya. So, third requirement guys, di ba, yung length of stay, yung Inburgering diploma, yung language requirement, yung birth certificate. Second, fourth guys na requirement, of course, yung payment mo. So, nagbayad ako ng 1,037 euro. So, eto guys, ang kwento. Ikukwento ko sa inyo yung eksena ng aking Dutch citizenship. Di ba nag-apply ako? So, tumawag ako sa Kemente. Kasi that time, hindi pa dapat ako mag-apply. Gusto ko lang i-inquire kung nakailang years na ako or kailan yung eksaktong buwan at araw na mag-3 years, ganyan. Or kung ano pa yung mga ibang requirement. Parang gusto ko lang magpa-assess ba. Ngayon guys, Diyos ko Lord, pagpunta ko doon, may appointment ako, pagpunta ko doon, nakita ko yung babae doon, di ba, na Arab national siya. So sabi niya, what can I do for you? May ganun. So sabi ko naman, mag-apply po ako ng Dutch citizenship. Sabi niya, okay, can I have your ID card? Dahil kinuha talaga yung ID card ko. Pagkakuha ko ng ID card, chinek niya, sabi niya,
hindi ka pwedeng mag-apply kasi hindi ka pa qualified. Sabi ko, ay talaga ba? Sabi ko, bakit po hindi pa ako pwedeng mag-apply? Anong hindi qualified? Sabi niya, kasi kailangan mo ng 3 years. So, ikaw, ay ng 5 years. So, naka 3 years ka pa lang, so hindi ka pwedeng mag-apply. So, hindi kasi namin natanggap dito pag hindi kompleto. So, sabi niya, ganun po ba? Pero sabi ko, ang requirement ko lang sa akin ay 3 years kasi nga, di ba, Dutch partner ako, sabi ko. So, 3 years lang yung nag-a-apply sa akin na requirement. Sabi niya, kahit na, pero 5 years na tatanggap namin. Tsaka itong permit mo, ano siya, hindi pa siya permanent, sabi niya. So, kailangan mo muna siyang gawing permanent kasi nakalagay doon, guys, yung parang ombepaldetide, so temporary. Pero yung purpose is non-temporary. So, ibig sabihin yung residence card ko is 5 years lang siya. So, ayan. Sabi ko, hindi naman po ako asylum, partner permit po ako ng Dutch partner. Sabi niya na gano'n. Sabi niya kahit na kami yung nag-decide kung tanggapin ba namin o hindi, sabi niya. So, ito na guys, na-imbiyerna na ako, lumayas na ako. Tapos, tinawagan ko agad yung Caymante. So, ayan, yung municipality. So, tinanong ko kung tama nga ba yung sinabi sa akin ng reception. So, sinabi sa akin nung sa customer service na babae, na Dutch national, na hindi daw nag-a-apply sa akin yung 5 years at kailangan ko na mag-apply ng 3 years kasi Dutch partner ako. Tinawagan ko din yung immigration department. Tinanong ko yung situation ko na Dutch partner. Tapos sabi nila 3 years nga lang, hindi ka pwede mag-apply ng 5 years kasi Dutch partner ka. Kompleto ka naman lahat, so you can apply now in the Caymante. So ngayon guys, kinento ko yung eksena sa akin nung reception. At ang sabi ng reception sa akin na ganito nga, di ba? And then, so pag binigyan ako ng appointment ulit, bumalik ako. Tapos ayun, pagbalik ko doon, binigay ko na yung tawag dito, requirements ko ulit. Diyos ko Lord, same na naman na babae tayo, na encounter ko. At alam mo, sabi niya, same thing, sabi niya, hindi ka pwede mag-apply. So, niremind ko siya, nung last time na pumunta ako, ikaw yung same na babae, ganyan. Sabi niya, no, hindi daw siya yon, baka daw nagkakamali ako. Sabi ko, sige, i-review mo na lang yung camera para that time, para makita kung ikaw yun talaga. Sabi ko, hindi na siya umimik. So, feeling ko parang, siya siguro guys, para siyang hater siya ng LGBT. Ewan ko kung meron siyang ganap sa mga LGBT, baka ayaw niya sa akin. 'Di ba? Kasi Muslim yun eh. So sabi ko, okay. Sabi niya, kukunin ko na lang tong application mo. Sabi niya, tapos pag nakuha ko tong application mo, i-endorse ko na lang sa back office ng mga naka-in-charge dito at i-assess nila kung dapat kang mag-apply o required na, sabi niya sa akin, kung allowed na. Sabi ko, okay, sige. Kinuha niya dahil. Tapos pagkakuha niya, nag-antay pa ako ng 1 buwan kasi ina-assess pa daw yung aking requirement, ganyan, pero everything naman daw is in order. So, ayan na guys. After 1 month, nakareceive ako ng confirmation na pinapatawag na ako sa municipality para mag-sign, ganon, na yung papel ko ay okay na lahat-lahat, ganon. So, pagpunta ko doon guys, okay. In-endorse, so nag-sign ako ng declaration form, in-endorse, kinuha lahat ng requirements ko na sinabi na okay, lahat ay complete, ganyan. So, eto na. So, i-endorse ng municipality yung application ko sa immigration department. So, eto na guys. Pagpunta ko doon, nag-usap kami lahat na. Sabi niya, hindi ko pa pwedeng i-push through ang application kasi hindi ka pa pwedeng magbayad. Sabi ko, anong problema? Bakit di pwedeng magbayad? Kasi daw sira yung nila, payment terminal. Diyos ko Lord, akala ko hindi na naman pa pwede. Tapos sabi niya na gano'n, pero don't worry, sabi niya, ang gagawin ko na lang, i-endorse ko na tong application mo kahit hindi pa to bayad, pero bayaran mo na lang pag okay na yung system namin kasi meron siyang error, sabi niya. Sabi ko, okay, sure, no problem. So, eto na nga. After few hours, guys, pag uwi ko ng bahay, after few hours, tinawagan ako at nagbayad ako kasi okay na daw yung payment terminal nila. Sabi ko, okay. So, nagbayad ako. Pagka-uwi ko ng bahay, after ko magbayad, ayan. So, chinek ko sa my system, guys, okay na yung application ko, na-receive na ng immigration, na in-endorse na siya ng municipality, at ready to go na siya for processing. So, diba, ang daming ganap. So, ayan, guys, after patanggap ng immigration yung aking papel, so, ang ginawa ko, nag-antay lang ako kasi wala naman akong dapat gawin kundi mag-antay. After 3 months, nakuha ko yung positive result na tawag dito, kompleto lahat ng requirements, na na-meet ko lahat ng requirement, na walang problema, ganyan. So, mag-antay pa ako ngayon ng another maximum of 12 weeks para sa sign ng King ng Netherlands. So, guys, kailangan kasing i-sign ng King
yung decree. So, yung isa-sign niya, yun na yung form na or certificate ng citizenship mo na i-award sa'yo sa ceremony. So, ayan guys, kahit pumirma na yung king na approve na lahat-lahat, kung hindi ka nag-attend ng ceremony, hindi ka magiging Dutch, so hindi ka officially Dutch citizen. So, eto na guys. So, after 1 month, nakareceive ako ng tawag dito, result na napirmahan na ng king na meron siyang positive result dun sa aking application. At eto na nga, di ba, signed na siya. So, mag-aantay ulit ako ng another 6 weeks para doon sa ceremony na ibibigay sa akin ng municipality. So, after 2 weeks guys, na na-receive ko yung positive result from the king, eto na, meron na akong na-receive na letter at email galing sa municipality na ini-invite nila ako ngayon for ceremony para sa aking naturalization ceremony. At doon pa lang sa araw na yun ako magiging officially Dutch. O, diba? So, lahat na guys, kompleto naman na. So, nakareceive ako ng 4 na letter. Una, yung approval ng tawag dito, ng immigration na na-endorse na ng municipality. Pangalawa, nagkaroon ng positive result lahat ng aking application. Third, yung positive result na signed by king. And fourth, yung letter na nag-i-invite sa akin ang municipality para mag-attend ng ceremony. So, ayan ang ganap mga seswang, di ba? Mahabang proseso, pero at least in total of 5 months, approve tayo ng naturalization at isa na tayong Dutch citizen dito sa Netherlands. So, ayan guys, mag-update ako ulit ng panibagong vlog para sa ating naturalization na magaganap on December 16 at 5 p.m. So, ayan guys, dito sa aming municipality, i-vlog ko talaga yun. Ang gusto kong i-share ko sa inyo ang exciting moment na to, di ba? Kasi after all ng mga pinagdaanan ninyo, lalo na nung nag-a-apply kami ni Jowa, na-reject pa ako nung una kong application, ganyan. So, after all, naging strong din yung relationship namin kahit papano until now, going strong kami mag-jowa. At ito na nga guys, Dutch citizen na ako at masaya ako dahil dito, wala na akong alinlangan pa na hindi na ako mag-aalala pa na baka mapaalis ng Netherlands, ganyan, or kung magkaroon ng mga keme sa buhay, ganun guys. Halimbawa, ang government, ganito, lahat ng mga temporary residents ay papaalisin. Alam mo yung mga ganun, kahit di pa nagaganap, pero nag-advance thinking na lang. Na kumbaga parang, malay mo, yung mga Dutch citizen lang yung mga may karapatan, gano'n. So sabi ni Jowa, mag-apply ka na ng citizenship mo kasi para sa'yo din naman yan, para sa assurance mo na sa Netherlands ka nakatira. Kasi guys, actually, ayoko sana mag-apply ng Dutch citizenship. Ang i-apply ko sana ay permanent residency kasi pwede ka namang mamili guys, either permanent residence or citizenship. Pero sabi ko, PR na lang ang pipiliin ko kasi, di ba, tawag dito, baka later on, sabi ko, kailangan ko pa din yung aking passport or basta gusto ko lang i-keep yung aking Philippine nationality. Sabi naman ni Jowa, wag na kasi kailangan mo na mamili ng citizenship. Kung ako sa'yo, sabi niya, doon ka na sa citizenship kasi nakasigurado ka na doon. Sabi niya, that's national ka na nun. Hindi ka pwedeng palayasin ng ganun-ganun lang, sabi niya. So, na-realize ko naman, tama nga naman siya, sabi niya. Sabi ko na gano'n, tama nga naman siya. So, okay, sige. Pinag-isipan ko ng bongga dahil kasi hindi naman basta-basta, di ba? So, ayun, nakapag-desisyon ako na sabi ko, okay, sige, i-post na natin to. So, ayan na nga guys, at na-approve na din ang ating application. At isa na tayong Dutch national officially on December 16. So, ayan mga seswang, i-update ko kayo, di ba? Tingnan yung aming living room. Ito na yung aming living room, naging tindahan siya. So, di ba, at least may kita sa tindahan, di ba? So, kailangan maging smart tayo na isipin din yung ating sitwasyon, ganyan, yung kumikita tayo. Kasi guys, mas na-realize ko, mas maganda talaga yung meron kang sariling negosyo kaysa yung nasa full-time employment ka. So, guys, yung full-time employment, okay, may sahod ka, ganyan, okay naman. Malaki ang sahod sa Netherlands, malaki din naman ang expense, guys. Pero, kung may chance kang mag-business, mas maganda mag-business ka na lang kasi sarili mo yung oras mo. So, na-stress ka din guys kung paano magkakawa ng customer, ganyan, pero hindi mo na yun paproblemahin kasi galingan mo lang sa marketing, i-effort mo lang kasi guys, yung effort mo ay para naman sa sarili mo, di ba? So, ayan. So, masaya naman kami ng magjowa na okay lahat yung naging ganap ng aming tindahan, ng aming negosyo, ganyan.
So, ayan mga sesyo ang ganap ng ating citizenship. Finally, na-approve na to. So, thank you so much for watching our vlogs, guys. At syempre, kailangan nating itry ang Usana para sa ating healthy life. At ito nga pala, guys, napaka-importante. Sa lahat ng mga trans sister natin dyan na nagtitake ng hormones, isa pa na naka-apekto sa aking depression, MLU, ganon. Yung, alam mo yung feeling mood swing ka, ganon. Guys, kailangan ninyo ng bonggang cell supplements, yung complete. Kasi guys, ang Usana, 96.1% yung retention sa body natin. So, target niya yung ating mga cells. So, ginagawa niyang healthy yung ating cells para maging healthy tayo. So guys, pag nag-take tayo ng hormone, kailangan natin ng magandang cell supplements. So, dito ko talaga natututunan kasi naranasan ko mismo sarili ko, tinake ko mismo, ito yung malaking tulong sa akin, nakakapag-glow up pa siya. Kahit na nag-stop na ako ng hormones, guys. So, i-stop ko muna yung hormones kasi rest muna ako. So, kaya siguro nagkaroon ako ng mga mood swing, nagkaroon ako ng mga menopausal effect na yan dahil sa, tawag dito, hormones. Ngayon, guys, nung tinake ko yung Usana cell supplements, gumanda yung pakiramdam ko at basta maganda siya, napakaganda sa pakiramdam. Tapos, glow up ka, parang nagpe-fresh ka, ganun kahit hindi ka natitake ng hormones. At, hindi siya nakakasira sa internal organs mo kasi nga, di ba, nire-repair ka niya, guys. Kasi ang pag-hormones, risky siya. So, guys, if you are a trans sisters out there at gusto nyong mag-order ng Usana Cell Essentials, kahit itry nyo lang yung Cell Essentials talaga, guys. Napakaganda, hindi ka magsisisi. At ito pa, meron ako dito yung Mind and Body. Nakatulong talaga sa akin yun, magre-relax ka talaga, guys. Alam nyo na ang hormones, alam nyo yan, mga sis, pag nag-take kayo, Diyos ko Lord, ang mood swing, Diyos ko, best friend nyo ang mood swing. So, kailangan nyo mag-take ng Mind and Body at saka yung Cell Essentials, hindi ka magsisisi kasi napakaganda. Sinasabi ko sa inyo kasi na-try ko mismo. So, ayan guys, salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating vlog, of course. So, nasa link pa rin guys ang ating description para sa ating shop kung nanonood ka at nasa ibang Euro country ka. Siyempre guys, mag-shopping ka na sa aming Barrio Ilocano store. At of course, kung trans sisters ka naman o hindi lang trans, kahit sino pwede mag-take ng Usana Cell Essentials, mag-take ka na. Kasi for sure, magugustuhan mong effect guys at napaka-healthy mo dito. Nasa link pa rin guys ang ating description below. So ayan, order na po kayo. O diba? So eto na nga. Thank you so much for watching our vlog and see you again next time mga seswang. Bye!